sobrang lakas ng ugong at hindi na umiinit yung ating linalagay na pagkain. So ito, testingin natin. Ayan, oh. So okay naman yung power niya, pero sobrang lakas nga ng ugong. Ayan, kung naririnig nyo, malakas ang ugong niya. Pagka ganyan kasi, ay hindi normal yung function ng ating microwave. Ang number one na cause ng sira niya, yung nanggagaling ng ugong na yan, ay doon sa magnetron na tinatawag natin. Yun, yung magnetron na yun. Kaya, pag sira yung magnetron, dalawa lang kasi yan eh. Either na leak or shorted. So, alinman doon, ang tendency ay hindi na magbabato ng electromagnetic field wave na tinatawag na pinuproduce ng ating magnetron ay hindi na mag-iinit yung linalagay nating pagkain. So, ang cause nito ay cover magnet. At ito na nga yung laman ng ating microwave. So, sabi natin, so, papokus tayo dito na sa ating magnetron. Itong magnetron na to ay natetest naman siya para malaman natin na sira nga itong ating magnetron. So, yan, tanggalan na natin yan. Gamitan natin ng test dito. Wala naman tayong polarity. Kahit alin ng gamitin mong polarity, wala tayong problema. So, dalawang terminal lang naman yan. So, unahin natin dito sa kanan. At yung isang terminal ay ilalagay nyo lang sa body ng ating magnetron. Yan. So, kung mapapansin nyo, gumalaw yung ating pointer. Ayan. Pagka linagay na dito, gagalaw yung ating pointer. Ayan. So, ganun din sa kabila. Ayan. So, gumalaw din siya. Yan, di ba? Ibig sabihin, yung ating magnetron ay leak na siya. Nasa gitna kasi siya. Meron din namang iba na pag tinester mo ay sumasagad siya hanggang 0. So, ibig sabihin, shorted siya. So, usually, pag sumagad na gano'n na shorted, nasisira na itong ating pinaka-protector. May fuse siya dito rin sa pinakababa niya na connected dito sa high voltage natin na capacitor. So, yan. So, ito, na-test ko na rin naman to kanina na okay naman tong fuse natin. So, dahil nga leak lang naman yung sira nito. So, hindi na sira itong ating fuse. Ngayon, pag sira itong fuse, ibig sabihin, shorted ang naging cause nitong ating magnetron. Okay, ito, napalitan ko na siya ng isang buong magnetron. Yan. Isang buong magnetron na yung pinalit natin. So, kanina ito, pag tinimer natin dito, sobrang lakas yung ugong. So, ngayon, makikita natin kung may pagkakaiba ba, kung mawawala ba yung ugong o hihina. So yan, lagyan na rin natin siya ng tubig, tingnan natin kung siya ay umiinit naman. Hindi, nakasaksak na po yan. I-on natin na hanggang 1 lang. So yan, kung napapansin nyo, hindi na siya ganun kalakas yung ugong niya kanina. Yan, normal, ganyan na yung pinaka-normal na function niya, na hindi na siya malakas ang ugong. At ito nga pala yung sirang magnetron na pinalitan natin, yung leak kanina. So ayan, ayan na siya, gumagana na siya, yung electric fan. So okay na yung takbo niya, hindi na siya maingay. And then titignan na lang natin kung yung linagay nating baso doon na may lamang tubig ay iinit nga siya. So okay na yan. Ayan. So yan o. Umuusok pa siya, oh. Ayan, umuusok. Diba? Mainit na yan.